Hello mga kababayan, kamusta po kayong lahat mga kabatid? And welcome po sa Usapang Kanto with One Talk PH. So, sa episode na ito mga kababayan, ay atin pong tatalakayin itong kahihiyan ngayon na ginagawa po nitong ni Anjo Iliana. And I know na some of you mga kapatid ay narinig nyo na po ang kwento nito, itong mga live stream ni Anjo Iliana. So sa videong ito ay magbibigay po ako mga kababayan ng aking personal na opinion at reaksyon base dito sa mga binitawang statement ni Anjo Iliana. Pero bago ang lahat mga kapatid, huwag nyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So, ni-research ko kasi mga kababayan itong profile ni Anjo Iliana. And I found out mga kapatid na dati pala itong, dati o magpahanggang ngayon ay tawag nito, staff pala ito ni Jinggoy Estrada, na kung saan mga kapatid ay nasasakdal ngayon sa issue ng korupsyon sa DPWH. Particular po mga kababayan sa issue ng flood control. And alam nyo naman mga kapatid na sa ilalim po ng leadership ngayon ni Tito Sen or ni Senator Tito Soto bilang Senate President ay unti-unti na pong lumiliit ang mundo na ginagalawan nila Jinggoy Estrada. So, sa tingin ko, and my personal opinion, mga kababayan, maaari pong binayaran itong si Anjo Iliana para sirain ang reputasyon at pangalan ni Tito Sen nang sa ganon mapalitan si Tito Sen nitong ni Senator Alan Peter Cayetano. May boy 10K po kasi meron po tayong naririnig na mga balibalita na yun po talaga ang plano di umano nitong minority, na sibakin si Tito Sen at ipalit itong si Alan Peter Cayetano. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, pakinggan muna natin itong mga sinabi dito ni Anjo Iliana at isa-isahin po nating himayin ito at i-debunk mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Si Vic tsaka si Joey, walang kinalaman sa sindikato dyan sa Itbulaga. Vic tsaka si Joey, nagtatrabaho lang yan. Pero malamang galit na sa akin ngayon si Vic dahil kapatid niya. Alangan naman matuwa sa'yo, si Vic Soto, no? Sinisira mo pangalan ng kanyang kapatid, na nakaupong Senate President ngayon. Alangan naman matuwa siya sa ginagawa mo ngayon. So dito mga kababayan, may mga insinuation itong si Anjo Iliana na di umano merong sindikatong nagaganap sa Itbulaga. Pero hindi daw kasali itong si Joey De Leon at itong si Vic Soto. Kumbaga parang sinasabi niya dito mga kapatid na ito lang si Tito Sen ang involved sa tawag dito sindikatong nangyayari ngayon sa Itbulaga kasi hindi nilinis niya ang pangalan ni Vic Soto at ni Joey De Leon pero yung kay Tito Sen hindi. So parang ganun ang lumalabas dito. Tuloy. Wala akong magagawa inaapi ako ng Itbulaga So dito mga kababayan, may mga katrabahan pa siyang pinagsasabi dito. Inaapi daw siya ng Itbulaga. Ang tanong ko lang sa iyo, Anjo, bakit sa tagal-tagal na ng issue na yan, bakit ngayon ka lang nagsalita? Bakit kung kailan na mainit ngayon, itong si Jinggoy Estrada na iyong dating boss or magpahanga ngayon, baka boss mo pa rin ito. Bakit hindi ka nagsalita noon at ngayon ka lang lumabas? Diba? Para ano? Kung totoo yung mga sinasabi mo dyan, dapat noon mo pa inilabas yung sama ng loob mo sa kanila bago mag-eleksyon noong nakaraang Mayo. Pero hindi.
kung kailan nagigipit na itong si Jinggoy Estrada, kung kailan lumiliit na ang mundo ni Jinggoy Estrada at parang makakasuhan pa nga, tsaka ka lang lumabas, no? At direkta pa yung atake mo kay Senator Tito Soto. Oh. Napaka-obvious mga kapatid no? Na itong ginagawang kahihiyan at katarantaduhan ngayon ni Anjo Iliana ay planado po ito mga kababayan, no? Gusto po nilang sirain ang pangalan ni Tito Sen ngayon para matanggal bilang Senate President at ipalit itong si Alan Peter Cayetano, si Boy 10K. Kasi yun naman talaga mga kapatid, ano? Nung nag-recess po ang Senado, yun po ang mga umuugong na usap-usapan na si Bakin si Tito Soto at ipalit itong si Cayetano. Kasi malaking bagay kapag napalitan si Tito Sen, mga kapatid, no? Siyempre hawak na naman nila ang mayorya, mga kababayan, ng Senado. Ngayon itong mga investigation na ginagawa ngayon ng Blue Ribbon, no? Pwede po itong pwede nilang matulungan dito si Jinggoy Estrada dahil dito sa investigasyon nga ng Blue Ribbon, talagang sunog na sunog itong si Jinggoy. Di ba? Obvious no? Napaka-obvious at yung timing mga kapatid, kitang-kita talaga kung ano ang gusto nilang mangyari, no? Dito sa mga ginagawa ngayon ni Anjo Iliana. And yun na nga, no? Hindi maalis sa isip ko yung pagdududa na baka nga binayaran ito, no? Baka lang baka binayaran ito ni Jinggoy Estrada, no? Itong si Anjo Iliana para sirain ang pangalan at reputasyon ni Tito Sen. No, dahil gipit na si Jinggoy. Di ba? Hindi natin alam. Baka sa mga susunod na araw, maghihimas rehas na naman itong si Jinggoy Estrada. Di ba? Anyway, tuloy natin to. Saka yung sinasabi nila na wala akong utang na loob. Unang-una, well, kung ako ang tatanungin, no, parang ganun nga, lumalabas. Wala ka talagang utang na loob dito kay Senator Tito Soto. Bakit ka mo? Ilang taon ka ba na pinagtiyagaan nila sa Itbulaga? Oh. Yung haba ng panahon ng pinagsamahan nyo, no, binaliwala mo. Pinagpalit mo sa kung sino mang politiko na nagbayad sa'yo. Oh. Di ba? Pinagpalit mo sila sa pera Pinagpalit mo siya sa pera No? Yung pinagsamahan nyo, no, yung haba ng panahon na magkasama kayong lumalabas dyan sa noontime show, no? Nakailang lipat na ng istasyon, magkakasama kayo. Binaliwala mo lahat yun. Kumbaga, itinuring ka na nilang pamilya Di ba? Tapos ngayon, dahil sa pera, dahil nasuhulan ka na ng kung sino mang damuhong politiko dyan, no? Nandyan ka ngayon, sinisira mo ang kanyang pangalan at kung ano-ano ng mga aligasyon yung binibitawan mo. Di ba? Literal na wala kang utang na loob. No? Kung meron ka mang alam, no, na kung ano mga masangsang na baho nitong ni Tito Sen, bilang kaibigan sana, bilang pinagkautangan mo ng loob, na kung saan halos sila na ang bumuhay sa'yo, no? Dapat nanahimik ka na lang. Pero hindi Yung ginagawa mo ngayon, direct attack talaga kay Senator Tito Soto, which is napaka-obvious talaga ng timing mo. Kung kailan diin na itong si Jinggoy Estrada, tsaka ka ngayon, nagngangaw-ngaw dyan kung ano-anong pinagsasabi mo, no, na talagang nakakasira sa pangalan at reputasyon nitong ni Senator Tito Soto. Ito mga kapatid, lilinawin ko sa inyo, hindi po ako supporters ni Senator Tito Soto, mga kababayan. Hindi ko ginagawa itong podcast na ito, mga kapatid, para ipagtanggol si Senator Tito Soto. Nandito ako, mga kapatid, no? Dahil ito kasing ginagawa ni Anjo Iliana ngayon parang ginagaslight niya itong mga kababayan natin na anti-Marcos administration para mas lalo pang magalit at magwala dyan sa kalye. Oh, yun kasi, mga kapatid, no, ang ginagawa ni Anjo Iliana ngayon. 'Di ba? Dahil dito sa kanyang mga di umano'y revelasyon, no, mas lalong
tawag dito, nababaliw, no? Nauulol itong mga DDS ngayon. At kung ano-ano ng mga naratibo yung kanilang pinapakalat ngayon sa social media. Kumbaga mga kapatid, dahil dito sa mga revelasyon, di umano ni Anjo, no? Kalat na naman ngayon ang mga fake news. Di ba? Kung totoo itong sinasabi ni Anjo, dapat noon pa, no? Lumabas na siya. Lumantad na siya, mga kababayan. Di ba? Wala eh. Kung kailan gipit na si Jinggoy, tsaka siya lumabas, no? Which is napaka-obvious na baka nga binayaran ito, no, ni Estrada, mga kapatid, para masira si Tito Sotto at mapalitan ni Cayetano, at pag pumalit si Cayetano, malihis ang investigasyon ng flood control at alam mo yun, mabaliktad ni Jinggoy Estrada yung naratibo ng mga kaso na inihain laban sa kanya. Oh. Di ba? Ito mga kapatid, analyzation ko lang to. Hindi ko sinasabing dapat yung paniwalaan to, pero pag agree kayo, di okay. Anyway, tuloy natin to. Sa politika, gusto yung yung side ni Tito Sen. Nandyan siya sa side ng ng nakaalyado siya sa gobyerno eh. Oh, anong paki mo? Ika nga ni Ruben Padilla, may demokrasya tayo. Di ba? Ikaw, ako, si Tito Sen, kung sino mang mga damuho dyan, may kanya-kanya tayong kalayaan kung sino yung mga politiko na susuportahan natin, Anjo. Wala kang karapatan na questionin kung sino mang politiko ang sinusuportahan ni Senator Tito Sotto. Oh, wala ka na doon. Di ba? Sino ka ba? Oh, di ba? Trying hard to be a hero ka eh. No? Trying hard to be a hero itong si Anjo Iliana, mga kababayan. Akala mo naman, napaka-santo na klaseng tao. May video nga itong kumakalat, mga kapatid, na pinipilit niya, no, yung isang babae na pasayawin. Kasi gusto niya yata makita kung gaano kagaling gumiling yung babae. Umiiral yung pagkamanyakol nito minsan eh. Di ba? Akala mo kung sino santo ang hinayupak. No? Paki mo ba kung sino yung susuportahang politiko ni Senator Tito Sotto? Wala ka na doon. No? Suportahan mo rin kung sino yung mga gusto mong suportahang politiko. No? May kanya-kanya tayong desisyon sa buhay. Kaya wag kang magmarunong. Tanginan to. Tuloy. Doon pa lang, hiwalay na kami. Ano bang ibig sabihin nito? Pinagpalit mo, no? Ang pinagsamahan nyo ni Senator Tito Sotto sa politika. Oh, napakalaki mong tanga. Diba? Dahilan dyan, pinagpalit mo yung napakahaba yung pinagsamahan. No? Ilang taon ka ba, ilang dekada ka bang pinapala mo ng Itbulaga? Tapos pinagpalit mo lang ngayon. Sa napakaikling panahon, pinagpalit mo sila. No? Pinagpalit mo siya sa politika. Tanga-tanga ka talaga. Yan to. Tunay. Dahil 6 years ago, membro ako ng Itbulaga. Magpapakasuta na lang ako kay Tito Sen. Ganun ba yun? Iba naman yung 6 years ago. No? Iba naman yun. Empleyado ka ng Itbulaga. Diba? In fact, hindi ka dapat nagdi-disclose ng mga bagay, no, na meron doon sa trabaho mo. No? Hindi mo dapat dinidisclose yan ngayon in public. Diba? Kasi private yun. No? Dapat kayo lang doon sa loob ng mga kasamahan mo dati ang nakakaalam niyan. Oh, pero anong ginagawa mo ngayon? Ginagamit mo, no, ang Itbulaga para sa mga ginagawa mong propaganda. Di ba? Ginagamit mo ngayon yung mga issue mo sa Itbulaga dati, no, para makakuha ka ng simpatya sa taong bayan. O yun eh. Di ba?
Itong si Anjo Iliana, mga kababayan, ito yung literal na example ng isang traidor na kaibigan. No, legit mga kapatid. Ito yung literal na example ng isang traidor na kaibigan. 'Di ba? Napakahaba ng pinagsamahan nyo dahil lang sa isyong politika. No? Bumaliktad ka. Itinuring kang pamilya ng mga tao na 'yan. Kasi kung hindi ka pa itinuring ka pamilya niyan, no, hindi ka magtatagal sa noontime show nila. 'Di ba? Pero dahil itinuring kang tao, itinuring kang kaibigan, itinuring kang kapatid, kaya ka inabot ng ilang dekada. Tapos ngayon, no, nagipit ka lang, no? Dahil malaki ang offer sa kabila, no? Kinagat mo. At yung pinagsamahan nyo, yung pagiging magkaibigan nyo ni Senator Tito Sotto, pinagpalit mo sa pera. Traidor ka. No, literal na Judas itong si Anjo Iliana. Diyos ko po, tuloy. Wala ba akong sariling buhay? Wala ba akong sariling desisyon? Tama. Nagagalit sa akin si Tito Sen dahil kumakampi ako kay BP Sara. I don't think so na nagagalit siya sa'yo dahil kumakampi ka kay BP Sara. No? Hindi ko kakagatin itong ganitong klaseng explanation niya or statement niya, mga kapatid. No? Hindi nagagalit sa iyo si Tito Sen. Sa tingin ko dito, inadvisean ka lang eh. No? Inadvisean ka lang bilang kaibigan, bilang kapatid, no, sa industriya, ina-advisean ka lang siguro na oy Anjo, no, magdahan-dahan ka, no, sa pagpili mo ng politiko na sinusuportahan mo. Dahil yang si Vice President Sara Duterte ay involved yan sa korupsyon. 'Di ba? Magdahan-dahan ka. No, baka malihis ang landas mo at matulad ka diyan sa mga supporters ng mga DDS na ultimo karton na may itsura ni Digong sinasamba. 'Di ba? Baka inadvisean ka lang. 'Di ba? Hindi naman nagagalit siguro. No? Sino ba si Tito Sen para kontrolin ka pagdating sa mga bagay na ganyan? No? Sino siya para kontrolin ka kung sino yung dapat mong iboto? No? Personal mo ng buhay yan eh. No? Hindi wala na siyang pakialam diyan. Iba yung trabaho, iba yung personal mong buhay. Sa personal mong buhay, desisyon mo ang nasusunod at hindi ka, no, dapat dinidiktahan ng kung sino-sino diyan. No? Dahil pagka ganyan, no, na dinidiktahan ka, edi isa ka ng tuta. Oh, tanga ka kung nagpapadikta ka. 'Di ba? Kaya hindi ko kakagatin tong ganitong paliwanag niya, mga kapatid. Na di umano nagagalit si Tito Sen. No? Baka lang gusto lang nilang matauhan ka. No? Gusto lang nilang makita mo kung sino nga ba yung politikong yan na sinusuportahan mo. Pero minasama mo. No? Minasama mo dahil malaki kasi offer ni banker sa kabila eh. No? Ganon yun eh. Di ba? Or maliban na lang kung tanga-tanga ka talaga na pwede kang diktahan ng kung sino-sino man dyan. Ay, naku, tuloy. Ano to, habang buhay, perket magkasama tayo dati dito, Sen. Perket magkaibigan tayo dati. Hindi na pwede akong maniwala kay BP Sara at siya ang pinaniniwalaan ko na susunod na magiging presidente ng Pilipinas dahil Ay, utak dilis talaga to. Nakita nyo na? No? Lumalabas dito ngayon, mga kababayan, na dahil sa kanyang pananampalataya, kumbaga believers na rin pala to ng mga Duterte. Dahil sa kanyang pananampalataya, mga kapatid, kay Sara Duterte, no? Kaya niya ngayon binibira si Tito Sen. May pasabi-sabi ka pang nagagalit si Tito Sen dahil sinuportahan mo si Sara Duterte. No! Naghahanap ka lang ng excuse eh, no? Para alam mo yun, itago yung katotohanan na nabayaran ka. No? Oh, suportado mo pala si Sara Duterte. Ibig sabihin, no, malaki ang tsansa na sinamantala
ng kampo nila Duterte yung sitwasyon mo ngayon at inoperan ka ng malaki, no? Kaya ngayon naghahanap ka ng daan, no, para bumaliktad, no, para tirahin itong sila Senator Tito Soto. Uto-uto ka nga talaga. Hindi ka lang uto-uto, tanga ka pa. 'Di ba? Hindi na ako magtataka, Anjo, kung darating ang araw na isa ka na rin sa mga sasamba, no, sa karton na figura ni former President Duterte. Diba? Hindi na ako magtataka, mga kapatid. No, kung darating ang araw na pati karton ni Digong sinasamba na nitong hinayupak na ito. Talaga sigurong napakalaki lang ng offer ni banker sa kabila kaya hirap siyang tanggihan. Kaya pati personal na buhay ni Tito Sen ngayon, mga kababayan, inuungkat niya, no? Para lang magkaroon siya ng rason, no, na ihiwalay itong kanyang sarili dito kay Senator Tito Soto, na kung saan nakasama nga niya ng ilang dekada, no, pinalamon siya sa palad ng Itbulaga, no? Tapos ngayon pinagpalit niya dahil sa offer ni banker sa kabila. Oh, di ba? Makabayan ko, no? Galit kay Marcos. No, galit kay Marcos itong hinayupak na to eh. Sa ibang video niya binibiray si PBBM. No? Galit siya, makabayan ko no siya, mga kapatid. Pero, no, ang gusto niya, bumaba si PBBM, ipalit si Sara Duterte bilang presidente. Oh. Sa tingin mo, Anjo, makabayan ka dahil sa ganyang sa ganyang paniniwala mo? Hindi ka makabayan. Maka-Duterte ka lang. Hindi para sa taong bayan yung pinaglalaban mo ngayon. Coming from you, naniniwala ka kay Sara Duterte at gusto mo siya maging presidente, kaya sinabi mo gusto mong patalsikin o pababain sa pwesto si PBBM. Oh, hindi para sa taong bayan yung pinaglalaban mo, kung ganon, no? Para kay Sara Duterte or para sa mga Duterte, hindi ka makabayan kundi maka-Duterte kang hinayupa ka. Kaya ngayon, no, inoperan ka ni ganito ng siguro mga 50 million. O Anjo, kaya mo ba? 50 million? Tirahin mo na yan. No, kasi hindi ka naman magkakaroon ng 50 million kung patuloy kang maniniwala dyan sa sinasabi ni Tito Sen. Tirahin mo na, tablahin mo na yan. O, pag tinabla mo yan, may 50 million ka sa akin. O, di ba? Binenta niya ang kaluluwa niya, mga kababayan. Pinagpalit niya yung mahabang taon na pinagsamahan nila Tito Vic and Joey, no, para lang sa pera. Hudas talaga, mga kapatid. Hudas talaga itong hinayupak na ito. Di ba? Kasi itong sila Estrada ngayon, kasi mga kababayan, naniniwala ako na lahat gagawin ng mga yan, mga kapatid, no, para lang mapawalang sala sila ngayon sa mga kaso or sa mga anomalya na kanilang kinakasangkutan. Kasi walang assurance, mga kapatid, sa 2028 na makakatakbo or maupong presidente itong si Sara Duterte. Tandaan nyo na itong mga korap na mga politiko na ito, itong mga korap na senador na ito, nakalaya lamang ito, mga kababayan, noong kapanahunan ni former President Duterte. Ngayon, kung walang Duterteng mauupo, hindi makakalaya itong mga senador na ito. Kaya ngayon, tinudo-todo na lang, no, nila Jinggoy. Ganun na lang kung gumastos sila ng pera ngayon, mga kapatid. No? Kasi alam nila na pagka naikahon sila dyan, sa kinakaharap nila ngayong asunto or kaso, no, talagang matagal-tagal silang makukulong. Di ba? Kaya ngayon, labas sila ng pera. No? Ngayon, ang tinitira nila itong si Senator Tito Soto. Dahil sa ilalim ng pamumuno ni Senator Tito Soto bilang Senate President, paliit na po kasi, mga kapatid, no, ang mundong ginagalawan nitong mga hinayupak na mga senador na ito.
Kaya yung mga malalapit kay Tito Sen na parang hindi na kumikita, yun yung mga binabayaran nila ngayon para tirahin, sirain ang reputasyon at pangalan ni Senator Tito Soto. Thinking na pag ginawa nila yan mga kababayan, no, ay magiging libre na sila sa mga kinakaharap nila ngayong problema, no, kinakaharap nila ngayong mga kaso, which is I don't think so. Hanggat nandyan si Boying Remulla, nako, Jinggoy, wala ka talagang takas dyan. Ay, nako, tuloy. Dahil wala akong presidente mo. Normal lang naman kung wala kang believe kay PBBM, hindi na bago sa amin yan eh. No? Siyempre, may iba kang taong kinabibiliban ngayon. No? Siyempre, kung sino yung may malaking offer ngayon, doon ka believe. Oh. Pero pag ito, siguro, mga kababayan, inoperan to ng administrasyon para bumaliktad. Talagang, babaliktad to. Oh, baka nga ultimo tain nito mga kapatid or tain ni Tito Sen, kakainin nito eh. Di ba? Nako Anjo, wag na, no? Hindi tanga ang mga Pilipino para hindi maintindihan yung mga ganyan mong mga ginagawa. Makabayan ko, no? Tapos si Sara Duterte yung gusto niya maupong presidente. Hindi ka makabayan, oy. Maka Duterte ka, hindi ka makabayan, tanga. Taloy. Kung tuta mo, Tito Sen, habang buhay, teka muna. O, hindi ka lang tuta ni Tito Sen ngayon. Tuta ka na ng mga Duterte. Medyo nag-level up ka lang ngayon dahil hindi ka lang basta tuta, ano? Attack dog ka na. Nag-level up ka na. Diba? And syempre, busog na busog ka yata dyan ngayon. Magkano ba, Anjo? Na makalipat na rin. Aloy. Ako'y tuta. Tuta ako ng taong bayan. Ulol! Di ba? Tuta daw siya ng taong bayan. Assuming. No, assuming. No. Makabayan daw siya, mga kababayan, dahil tuta daw siya ng taong bayan. Tuta niyo ba to? Tuta niyo to? Itali niyo. Ang inan to. Diba? Yung sinasabi ko eh. No? Gamit na naman ang taong bayan. Makabayan ko, no? Makabayan. Gusto si Sara Duterte, upo. Diba? Maka Duterte ka, hindi ka makabayan. Hindi ka tuta ng taong bayan. Tuta ka ng mga Duterte. Tanga-tanga hayop na to. Tuta ako ng mga taong may hirap na ninakawan nitong Tuta daw siya ng mga taong mahirap. Hindi ka pa tumatakbo sa politika pero style mo bulok. No? Trapo eh. Napanood ko sa live ni Atty. Claire, inalok daw to ni Robin Padilla na magsenador. Tangina. Inalok ni Robin Padilla na magsenador. Wisit. Tanginang yan. Wala na. Pag ito naging senador ng mga kapatid, dog show na talaga ang Senado. Inay ko po. Tuloy. gobyernong to. Yan. Tuta ako ng taong bayan. Tuta ako ng mga ninakawan. Aminin ko, tuta ako. Pero kung nagagalit ka dahil bakit hindi ako tuta mo, Tito Sen, talagang hindi ako sasama sa din sa gobyernong yan dahil ang daming nakawan dito sa gobyernong to. O, di ba? Halatang nagsasalita siya, mga kapatid, ng mga bagay na hindi niya alam. Marami daw nakawan ngayon sa gobyerno ni PBBM. Trying hard to be relevant itong hinayupak na to. Kamusta naman yung panahon ni Digong? O, di ba? Maka Duterte ka. Hindi, kamusta naman yung Farmally? Oh, di ba?
Kamusta naman yung mga yung mga kagamitan nung pandemic na overpriced? Hindi ba corruption yun, Anjo? No? Yung PPE, no? Yung mga PPE na supposed to be tag 15,000 lang naging tag 200,000. Oh, hindi ba corruption 'yon, Anjo? Okay nang inan to. Oh, tanga ang puta. Sorry for the word mga kababayan, pero yun kasi. Well, usapang kanto to mga kapatid. Kaya expect nyo na. No, yung mga words natin dito medyo explicit. Oh, marami daw corruption. Ang gobyerno ni PBBM. Yung palang mga yung palang mga face mask, yung mga face shield, no, na dapat tagpipiso lang nang daw tag libo-libo yung presyo. Hindi pala corruption 'yon. Ay, nako, Anjo, sumakit yung ulo ko sa kakatawa. Inang to, buisit. Tuloy. Talagang never ako sasama dyan sa gobyerno. Hindi ko susuportahan tong gobyerno to dahil ito na ang pinaka-kurakot na gobyerno sa tanang buhay ko na naranasan. Pinakakurakot daw na gobyerno, no, sa talambuhay niya, mga kapatid. Sure ka dyan? Sino ba ngayon, no? Sino ba ngayon yung mga sangkot na mga politiko, no, sa nangyayaring corruption ngayon? Si Estrada ba, no? Kasali ba 'yan, no, sa grupo ni PBBM? Saan ba si Estrada ngayon? 'Di ba sa minority siya? Sino ba mga kasama sa minority? Mga DDS. Ginamit lang naman ni itong mga hinayupak na ito si PBBM nung last 2022 election eh. 'Di ba? Pero ang kulay talaga ng budhi ng mga hinayupak na 'yan, no? Maka Duterte talaga 'yan. 'Di ba? Oh. So, kanino bang mga tuta ngayon yung mga sangkot, 'di ba, kay Duterte? Tapos ngayon, sasabihin mo, pinaka-corrupt na gobyerno itong gobyerno ni PBBM. 'Di ba? Kung hindi dahil kay PBBM, hindi malalantad ang napakalawak na korupsyon na nangyayari ngayon sa DPWH. Tandaan mo yan, Anjo. Dahil sa effort ng presidente, dahil doon sa kanyang ginawang website na isumbong mo sa Pangulo website, doon nabunyag lahat ng klaseng korupsyon magsimula pa noong mga nakaraang administrasyon. Oh. 'Di ba? Ito na yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Na talagang napakatibay ng loob ni PBBM na buksan ang issue ng corruption sa ilalim ng kanyang administrasyon kahit alam niya, no, na itong mga mabubunyag na corruption ngayon sa ilalim ng kanyang administrasyon ay talagang ibibintang sa kanya, pero ginawa pa rin ng presidente, mga kapatid. No, napakatapang po talaga ni President Marcos. O, kita nyo, si Anjo Eliana na ang nagpatunay, mga kapatid, sa ating sinasabi dito. O, sinong pinagbibintangan niya sa mga corruption ngayon? No, itong mga nabubunyag na corruption ngayon? Ang administrasyon ni President BBM. Oh, pero hindi niya hinimay kung sino-sino yung mga involved na corrupt na mga politiko. Oh, si Estrada, si Villanueva, yung iba pa mga congressman. Oh, yung mga congressman ngayon na involved, mga kapatid, dating maka-DDS yan, dating maka-Duterte yan. Oh. Noong nawala si Digong, lumipat sa bakod ni BBM. 'Di ba? Para magbulsa uli ng bilyon-bilyong mga pera. Oh, si Saldico. Oh, si Saldico na nadidiin ngayon, no, na nagtatago na. Oh, bago yan napunta sa administrasyon ni President Marcos, dati na yang kay Duterte. Involved pa nga yan sa Farmally. Oh, yung SunWest company niya, no? Involved yan sa Farmally. Isa yan sa mga nangungontrata dati,
no, sa mga tawag ng yung mga essentials ng COVID-19 no, nung nagkaroon ng pandemic. 'Di ba? Balikan nyo yung hearing ni Gordon dati diyan. Mga kapatid, involved yan si Saldico. Sa madaling sabi, noon pa man, during Duterte administration, si Saldico, corrupt na yan. Di ba? Isa yan sa mga nakalibre noong kapanahunan ni former President Duterte. Kaya alam na alam nila Sara Duterte ang galawan ni Saldico. Oh, kung mapapansin nyo mga kapatid, sino ba ang unang bumira kay Saldico? Di ba si Sara? Oh, patungkol sa mga budget na yan. Di ba si Sara ang bumira niyan? Dahil masakit ang loob ni Sara no? Na tinalikuran sila ni Saldico, no? Na si Saldico na lang ang nakikinabang ngayon sa mga bilyon-bilyon na pera na galing sa kaban ng bayan. Tapos sila, no, dahil wala na yung kanilang ama na si former President Duterte, no? Nangayayat sila pagdating sa nakawan. No, kumbaga na behind sila mga kapatid. Kaya binira nila si Saldico, binuking nila kung anong klaseng pagkatao meron itong si Saldico. Di ba? Bulag. Literal na bulag itong si Anjo Iliana mga kababayan. Literal na bulag talaga. Diyos ko po. Tapos wala pa nangyayari. Tapos sasuportahan ko kayo dyan sa... Wala pa daw nangyayari. Konting-konti na nga lang Anjo Yung amo mong si Jinggoy maghihimas rehas na yan Antayin mo. No? Ilang araw na lang. Maghihimas rehas na yung amo mo. Tsaka mo sabihin na wala pang nangyayari. O baka naman pag nakulong yan si Jinggoy, iiyak ka na naman. Itong hinayupak na to. Diyos ko po. Tuloy. Ano nyo? Hindi. Dito ako kay Bibi Sara. Dito ako. Dito ako sa DDS. Inamin na niya na DDS nga siya. Inamin na niya mga kapatid. Tapos, ang argumento. Inamin niya. DDS siya. Ngayon, ang final assessment ko dito mga kababayan kay Anjo Iliana, no? Kaya siya lumantad ngayon mga kapatid dahil ginagamit siya ng mga kampo na nila Duterte, no? Para sirain ang reputasyon at pangalan ni Senator Tito Soto. Bakit kamo? Ngayon ko lang naisip to. Ngayon inamin niya na DDS na siya. Simple lang mga kababayan, no? Kasi nga mga kapatid, pag napatalsik si Senator Tito Soto, yung impeachment na naka-archive, no? Impeachment ni Sara Duterte na naka-archive, talagang mababaon na yon. 'Di ba? Mababaon na yun mga kababayan. Hanggat nandyan si Senator Tito Soto, no? Hanggat nakaupo bilang Senate President si Senator Tito Soto, 50-50 ang lagay ni Sara Duterte. Hindi lang si Sara Duterte, maging sila Jinggoy Estrada, sila Joel Villanueva, nasa alanganin din ang kanilang sitwasyon mga kapatid. Kaya ngayon, ginamit nila itong si Anjo Iliana mga kababayan, no, para sirain ang reputasyon ni Tito Sen at mapalitan ni Alan Peter Cayetano. Diba? Anyway guys, ito, opinion ko lamang ito. At hindi po ito sumasalamin sa opinion ng kung sino mang mga eksperto. No? Sinasabi ko dito ay buhat lamang mga kapatid sa ating personal na assessment, no, sa isyong ito. Ganun mga kababayan ang nakikita ko. Ngayon lang pumasok talaga. Ngayon lang nag-sink in sa utak ko. No? Kaya pala gusto nilang sibakin si Tito Sen dahil oo nga pala. No, sa ilalim pala ng leadership ni Tito Sen ngayon, no, hindi lang pala sila Jinggoy, sila Villanueva ang delikado. No, hindi lang sila Bongo, hindi lang sila. Pati pala si Sara Duterte, delikado din mga kapatid. Oh. Kaya dito, huli sa bibig itong si Anjo Iliana. No, maka Duterte siya.
baka Sara Duterte siya mga kapatid. Halata, no? Or masasabi kong para sa akin confirm na binayaran siya mga kababayan para sirain ang pangalan ni Tito Sen, no? Para makaiwas si Sara sa impeachment at maging itong sila Estrada ay ganun din. Anyway mga kapatid, hanggang dito na lang po itong video na ito. Kung nagustuhan niyo po ang ating content ngayon, huwag niyo po sana kalimutan na i-like ang ating video at mag-comment na rin kayo dyan mga kababayan, no, sa ating comment section. Ano ba sa tingin nyo? Agree ba kayo sa ating mga sinasabi dito? Uulitin ko, opinion ko lamang ito. At hindi po kayo obligadong paniwalaan ito mga kapatid. Kung agree kayo sa sinasabi ko, then good. Magkakasundo tayo. Pag hindi naman, karapatan nyo yan. May kanya-kanyang opinion tayo. Hanggang dito na lang. Adios.